A reminder of God's goodness, ang pagpapaalala ng Diyos sa kanyang kabutihan. Ngayon ito po ang ating pag-uusapan sa ating daily devotion. Live dito po sa ating Loves TV at sa God Loves You Movement Facebook page. Magandang umaga po sa inyong lahat. Namiss niyo po ba ang inyong Ate Mavs? This is your Ate Mavs. Hello! Magandang umaga po. Namiss niyo ba ako? Medyo matagal po tayong hindi nakapag-devotion. Halos isang linggo po, pero napakabuti ng Diyos. Kaya napaka-timing ng ating topic this morning. Talaga po, hindi pinahintulot ng Diyos na tayo hindi makapag-devotion ngayong umaga. Kaya samahan po ninyo ako dahil napakaganda po ng ating devotion. Ayusin ko lang po Kahit po tayo ay late, okay lang yan. Hindi bago po ako. Matagal kasi tayo hindi nakapag-devotion. So, medyo nanibago ako, no? At na-miss ko kayong lahat. Sobra pong napakabuti ng Diyos. Napakaraming ipinakita ng Diyos na kabutihan niya sa akin at sa aking pamilya sa nagdaang isang linggo. Imagine niyo naman po, no? Parang isang linggong pag-ibig. At napakabuti po ng Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kasi binigyan niya ulit tayo ng pagkakataon na tayo ay makapag-devotion ngayong umaga. At napakabuti mo, O Diyos. Tunay po na ang Panginoon natin ay buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. So, mag-share lang po ako ng saglit, no? Kasi yung iba, hindi alam na tayo may devotion ngayon. Naglolo ko pa yung ilaw ko. Yun. Kaya mag-share po tayo saglit ng ating devotion ngayong umaga. At pwede nyo rin po ito i-share sa inyong mga friends, sa inyong timeline, at sa inyong mga groups kung saan kayo ay belong para makapag-attend din sila ngayong umaga. Today is Wednesday, August 13. Diba? Yan na ulit yung motor na napakaganda. Ang saya-saya. So, August 13, August 13, 2025. Magandang umaga po sa inyo. Yan, sige po. Share lang po ako ng mabilis. Para po marami makasabay sa atin ngayong umaga. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Oh, share lang po ako para makapanood po yung ilang hindi nakakaalam na tayo ay may devotion ngayong umaga. Excited na po ako. Yan, kumusta na po kayo? Mabilis lang po ito para mapanood nyo lang. And yan. Kasi sila. Hindi lang tayo mag-i-start, saka talaga tumutunog. Ayan, hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Ayan. Kumusta na po kayo? Kumusta na po ang inyong umagang kay ganda?
Yan, last na. Share natin. Kumusta na po mga ka-low carbs ka-stroke at mga kakwentuhan natin dyan. Sila. Hi! Good morning, Ate Bella Baharo. From Bicol. Wow, kababayan ko pa ito. Kumusta ka po, Ate Bella? Ate talaga. Ate po ang tawagan natin dito, Ate Kuya. Saan ka mo sa Bicol? Kami po ay mga taga-Sorsogon. Kumusta po kayo? Na-miss niyo po ba ako? Ayan, sige po. Share natin, no? Good morning din po sa mga nasa God Loves You Movement Facebook page yung nanonood sa atin ngayon. Good morning, good morning, good morning. So, habang hinihintay ko po kayo, ako magsishare lang po ng mabilis. Medyo marami po ang nanibago ngayon kasi matagal tayong nawala sa ere. Bali, 1 linggo po, no, halos. Napakabuti ng Diyos. At okay na tayo ngayon. Tuloy-tuloy na po ulit ang ating devotion every morning. Ito ang pinakamahalagang bagay na dapat natin magawa kada umaga. Medyo paus pa ng konti, pero thank you, Lord. Napakabuti ng Diyos. Share lang po tayo ng bilis. Ay, mali. Good morning, Ate Ella. I miss you. Ayan. Ang mga nagmamahal. Salamat sa mga panalangin nyo. Salamat, salamat. Medyo may ano pa na konti yun. Ano ko, pero laban na. Game na tayo. Okay, sige po, mamaya na ako mag-share sa iba nating mga buti nakita ni Ate Ella ang aking live ngayon. Hindi ko bakit parang may umuugong o meron tumutunog na hindi ko maintindihan saan ang gagaling. Parang may tugtog. Share lang tayo. Ayan. Mag-devotion. Medyo late lang po yung ating devotion ngayong umaga. Nanibago ang inyong ate, Mabs. 1 linggo ba naman? Ayan, sige po. Game na. Let's start. Napakabuti. Wala. Okay. Let's start po. Buksan na po natin ang ating Bible sa Nahum 1 verse 7. Sa Old Testament po yan. Nasa page 926 ng ganitong Bible. Kung Tagalog ang Bible ninyo, yan po ay nasa page 926. Nahum 1 verse 7. Ayan, sige po, simulan na po natin. No? Ang ating devotion. I'm so excited. Napakaganda po ng topic natin this morning kasi yun, sabi ko pagising ko nung umaga, kanina, sabi ko, Lord, thank you. Talagang ito yung topic mo for today. And thank you talaga. Napaka-timing. Iba talaga ang Diyos pag kumilos.
Napakabuti mo ang Diyos. Kumakahol si Doggy. Si Zoe pala. Share ko lang po sa isang ating God. Yun. Yan. Devotion na po tayo mga Castro. Yes. Okay. So, buksan na po natin ang ating Bible, no? Sa Nahum. Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po. Sabi po sa Nahum 1 verse 7, sa New International Version. The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him. Sabi naman po sa Tagalog, Nahum 1 verse 7, magandang balita, Biblia. Si Yahweh ay napakabuti, matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan. Mga nananalig sa kanyang inaalagaan. Purihin ng Diyos sa pagkabasan ng kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, we thank you, Lord. We praise you and we honor you. Ikaw ang aming Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat o Diyos sa umagang ito na kami binigyan mo ng pagkakataon na muling makapag-devotion, Lord. Salamat sa kalakasan. Salamat sa kagalingan, Panginoon. Thank you for everything, Lord. Samahan mo po kami, Panginoon. Manguna ka, O Diyos. Ikaw pong magsalita ngayong umaga na ito, Panginoon. Ikaw ang tanging marinig ng lahat ng mga kapakinig ngayong umaga. Turuan mo po kami upang matuto kami sa iyong aral, sa iyong salita. We love you, Lord. We praise you, Jesus. We bring back all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Fill us with your love, Lord. Fill us with your Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Sige po. Basahin na po natin, no? Welcome po sa ating Daily Devotion Live. Ito po sa ating Mavs TV. Ngayon lang po muli tayo nakapag-devotion after a week. Grabe. Thank you, Lord, sa maraming nangyari. Thank you, Jesus. Sige po, basahin po natin muli ang ating verse na pagninilayan ngayong umaga. Na ang sabi po sa Nahum 1 verse 7, sa New International Version, the Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him. Sabi po sa Tagalog, sa Nahum 1 verse 7, magandang balita, Biblia. Si Yahweh ay napakabuti, matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan. Mga nananalig sa kanyang inaalagaan. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Hindi po kung ano yung tumutugtog na yun. Anyway. Ayan. So, napakaganda po ng mensahe ng Diyos para sa ating lahat ngayong umaga. No? It's all about the goodness of God. Kung gaano kabuti ang Panginoon natin. At sinabi niya pa dito na siya ay napakabuti. Matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan. Mga nananalig sa kanya ay kanyang inaalagaan. Hallelujah, hallelujah. So, ang buti ng Diyos, talaga pong sobrang buti ng Diyos. Ang title po ng ating devotion this morning is A Reminder of God's Goodness. Sabi po dito, Nahum's letter to the people of Judah in the southern part of Israel is both a call for repentance and a letter of judgment. The northern tribes had already been exiled to Assyria, and the unfaithfulness of Judah was also leading them into exile. There's a lot happening in Judah at this time. It's an era of national turmoil. The people have been unfaithful. The people have been, but rather than focusing on the surrounding dangers or the cultural pressures, Nahum points the people back to the character of God, which never changes. Dito po pinapakita na kung paano naging
matibay sa kanyang pagtitiwala at pananampalataya si Nahum. Na kahit anong dami ng nangyayari sa paligid, kasi ito po yung time na kung saan nakalaya na ang mga ang mga Israelita laban sa mga nangyayari sa unfaithfulness ng Judah. Kaya naman sila ay nakalaya na. At alam mo po yung siguro, sabi ko nga sa pinagdaanan ko this past week, walang hihigit dun sa tindi ng pinagdaanan ng mga Israelita during that time. Kasi kaya lang naman po sila napapahamak ay dahil sa kanilang katigasan ng ulo, dahil sa kanilang hindi pagsunod, hindi pagtitiwala, hindi alam niyo po yung pananampalataya nila, pa-sway-sway na gano'n. Magtitiwala ngayon, bukas hindi na. Mananampalataya ngayon, bukas hindi na. Pag yung nasa sitwasyon tayo minsan ng mga problema, andyan yung time na, magtitiwala ako sa Diyos kasi siya lang makakatulong. Ngayon, pagka umukay na, gumanda na takbo ng buhay, balik sa dati. No? Balik sa dati ng katigasan ng ulo, balik sa dati ng, okay lang gawin yan, tinutulungan naman ako ng Lord eh. Ano't ano mangyayari, lagi siya nandyan. So, bumabalik sa dating pag-uugali, so which is mali, no? Ang isang tunay na anak ng Diyos, kung talagang tayo ay nasa Kanya, kahit ano pang ating pinagdadaanan, mananatili tayo matatag sa ating pananampalataya na no matter what, He will never leave us nor forsake us. Yung ating buong tiwala ay bibigyan natin sa Kanya. Hindi madali, mahirap lalo na sa sitwasyon may sakit kayo, may sakit tayo. No? Kasi, iba rin natanong, ba't nagkasakit ka nag-low carb ka? Parang minsan, hindi naman po kami immortal, kami po'y tao. Hindi po komo, naglo-low carb din na magkakasakit. Hindi po ba? Ang maganda doon, hindi kayo tumingin sa kung ano yung ginagawa nyo sa inyong physical na pangatawan, kung hindi ano ang gagawin ng Diyos sa buhay mo sa panahong ikaw ay daranas o dumaranas ng kahit na anong pagsubok sa buhay mo. Kasi pagsubok ng mga karamdaman na to, hindi po ba? Ngayon kung magpapatalo tayo sa mga pagsubok na to, tayo po ang matatalo, tayo po ang panghihinaan, di ba? Kasi mabait tayo pag mabait si Lord sa atin eh. Di ba? Pag maganda takbo ng buhay, pag maayos, pag parang ang gaang, walang problema. Pero pag nagka-problema na, nagko-question na tayo, which is, hindi dapat natin pino-question ang kapangyarihan ng ating Diyos. All we need to do is to trust Him with all our hearts. Sabi ko nga, Lord, you're always reminding me, no, ano pa bang ipag-aalala mo? Ilang beses na ba kitang tinulungan? Ilang beses na ba kitang pinagaling? Diba? So, walang dapat ikatakot sa kahit na anong ating pinagdadaanan sa buhay. Katulad ni Nahum, nanatili siya sa kanyang pananampalataya. Ayan. So, ang ganda po nung Nahum, maiksi lang po ito. Kaya I suggest, basahin niyo po ang kabuuan nito ng buong Book of Nahum. Ito naman po ay hanggang chapter 3 lang. Napakaganda. So, pagpatuloy po natin. Nahum reminds us that God is good. Even though the world around Israel was changing rapidly, their God remained the same. Yan, lagi nating tatandaan na kahit na ito kasi in-example dito yung mga Israelita, tayo po sa mundo natin ito, sa ating henerasyon. Talagang ang mga pangyayari sa buhay sa paligid, sa pamilya, sa ginagalawan natin sa pang-araw-araw, ang bilis ng mga pangyayari. Diba? Kaya kita nyo, August na ngayon. Kailan lang tayo nag-January 1 ng 2025. Ngayon, August na. Wala na nga po isang buwan, bare months na. Tutugtog na yung mga Christmas songs kasi maaga po ang Pasko sa Pilipinas. Tumungtong lang ang September,
Baka nga yung iba ngayon, may mga dekorasyon na, ipapatugtog na. Ganon kabilis ang pacing ng mundo. Ngayon, kung tayo ay hindi nakakapit doon sa ating faith, ng ating Diyos is an unchanging God. Sa totoo lang, sabi niya, the only anong tawag dito, yung nagbabago lang dito sa mundo ito ay change. Diba? I mean, the permanent. Ang permanenteng bagay lang sa mundo ito ay change. Kasi yun ang talagang, ano yan eh, pabago-bago ang buhay natin dito sa mundo. Kaya po, huwag tayo magbabago sa pagtingin natin sa ating Diyos. Ano man ang ating pinagdaraanan. Hindi po yan yung parang yung nakadepende. No? Depende pag tinulungan ako ni Lord sa problema ko, nasolusyonan yun, I praise Him, I worship Him, I honor Him. Magpapatuloy ako sa paglilingkod. Pag hindi huwag na maglingkod. Hindi naman pala niya ako pinapakinggan, hindi naman pala niya ako tinutulungan. Diba? Kailangan hindi po tayo ganun when it comes to our attitude sa Diyos. Kasi ang Diyos is an unchanging God. Hindi nagbabago ang Diyos natin. So yung Diyos ni Nahum noon, siya rin yung Diyos natin ngayon. Na dapat kung ano yung iyong dinaranas, yung problema, mga sakit karamdaman na yan, o whatever problem, tayo po'y manatili na nakatayo, manatili na nananampalataya, manatili na nagtitiwala sa Diyos. Hindi po madali, totoo yan. Pero yun siguro, nasasabi mo lang yun natin kasi ganito, ganyan. Alam niyo po, totoong andaling sabihin, no? Pero mahirap gawin. Nung ako po'y nasa, ilang time na nagkasakit ako, dami nangyari. Sabi ko nga lang, isang linggo lang to. Pero, ang tindi po talaga nang nangyari. Hindi ko na may kwento ng buo dito kasi sobrang, pati ko, na-amaze. Pati ako parang, parang ganun ba kabilis, Lord, yung buhay talaga. Nung nasa hospital po kami, imagine niyo hanggang Tondo Medical Center nakarating kami. Nakita ko ang hirap ng mga taong nagkakasakit. Walang kasiguruhan. Kita mo sa mga mukha nila yung takot. Merong on the spot na nakita ko namatay. Nakita ng anak ko, nire-resuscitate siya. Na parang gusto niya pang lumaban, kaya lang talagang bumigay na yung katawan niya. Ang lagi ko na itanong, Lord, gaano siya kahanda? No? Gaano siya kahanda para harapin ka sa iyong pagbabalik? Kasi sabi ko, Lord, ang dami talagang tao po sa hospital na yun. Dumating kami doon ng 7 o'clock or 7:30 ng gabi. Napakarami pa rin tao. Ang dilim na. Ang daming tao na nasa ER. Hindi na makapasok yung iba dahil punong-puno ang bawat lugar, bawat department. No? Merong IM, may OB, may surgery. Buti na lang nag-provide ang Lord ng taong tumutulong sa atin para hindi tayo pupunta dun sa mas masiksikan na lugar. Sobrang sabi ko, Lord, tinitingnan ko yung mga tao habang nandoon kami. Sabi ko, Lord, alam na alam mo kung anong kulang. Eh. Hindi ko inisip yung hirap ng walang pera. Although sumagi sa isip ko yun kasi may mga taong nandoon na sabi nila, hirap talaga ng walang pera. Kung may pera tayo, wala sana tayo dito. Nasa ganito tayo. Yung puro reklamo. May mga taong hindi ko alam kung anong nararamdaman nila nung time na nandun sila. Kasi sa sobrang nga pong sikip nung lugar, at wala nang mahihigaan, naka-wheelchair yung iba, nakaupo, at sabi pa ng iba, Sunday pa ng umaga sila nandun, madaling araw. So imagine that, Monday ng gabi kami nandun. So, more than 24 hours na siya doon. At nakaupo lang sila doon sa upuan, hindi nakakahiga. Na kahit masakit ang tiyan mo, masakit ang kung anong nararamdaman mo, wala kang karapatang dumaing kasi you need to wait for your turn.
kung kailan ka tatawagin ng doktor. At di ko alam kung anong tumatakbo sa mga utak nila during that time. Maaaring may natatakot, merong nagagalit, merong nagtatanong sa Diyos. Di ba? Daming pwedeng maramdaman during that time. Kasi sabi ko, Lord, napakalaking bagay nung hindi lang pera eh. Sa totoo lang, hindi lang pera. Yung meron ka dapat kapag ikaw ay nasa ganung sitwasyon. Ang number one dapat meron ka. Yung pagtitiwala mo sa Diyos. Yung pagmamahal mo na kahit anong mangyari, naniniwala ka na ang Diyos may kasama mo, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Tutulungan ka, whatever happens. Sabi ko, Lord, tulungan mo po mga taong ito. Kahit ako parang nakaramdam ako nung time na yun ng, Lord, yung sinasabi nilang, bakit ganun pag nandun sa ganitong sitwasyon? Parang wala si Lord. Yung parang, hindi kita maramdaman, Lord, nandito ka ba? Yung ganun. Sabi ko, Lord, andito ka ba? Sabi ko, tulungan mo po ako. Tulungan mo po kami lahat na nandito. Wala akong boses yung time na yun. But I keep on praying. Sabi ko lang lagi, Lord, whatever your plan is, your will be done, Lord. Wala akong karapatang pangunahan ka. Hindi man kita nararamdaman o naririnig ngayon, pero naniniwala ako, may plano ka. And thank you, Lord, kasi alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Bago pa ako pumunta doon sa hospital na yun, kasi nga may doktor na gusto tumulong na maayos yung problema ko pa. Magulat po ako nung gabing-gabi na nung dumating yung pinaka-chief, yung surgeon. Sabi niya, nag-normal yung lahat ng mga laboratory test ko. Sabi ko, paano nag-normal yun? Eh, yung bago kami pumunta doon, ang daming hindi maganda sa result. Mataas yung CBC ko, na sabi pa nga nung isang doktor, sepsis na yun. Kaya nga siya nagpapamadali na ako'y ma-hospitalize kasi hindi mabiro yung finding, ay yung lumabas sa laboratory. Tapos sasabihin sa akin doon, pati BP ko normal, pati x-ray ko normal. Pero na, okay, so hindi na raw kailangan endoscopy, hindi na kailangan colonoscopy. Tapos, kasi imagine niyo po, sabi ENGT ako, ika-catheter ako, bago ako mag-undergo ng mga procedure na yun. So agad doon, nakaramdam ako ng kurot sa puso na parang natakot ako. Lord, ayoko ng mga ganun eh. Ayoko na may mga kung ano-ano isasaksak sa akin. But still, I trust you, Lord. Sabi ko, ikaw po ang bahala. Tapos nung gabi nga, in preparation for the next morning na ganun na daw ang gagawin, biglang ayun nga ang sinabi ng doctor. At kahit na ni-refer na ako sa internal medicine, yun pa rin ang sinabi. No need para sa mga endoscopy, colonoscopy, whatever. Hindi na ko kailangan gawin yun. So, sabi ko, Lord, thank you. Napakabuti mo, Panginoon. Kasi po, naging abnormal din yung blood pressure ko. Bumaba na naman ng sobra. Alam niyo yung pagkilos ng Diyos na talagang hindi mo kayang sukatin, hindi mo kayang pantayan kung anong plano niya. Wala tayong karapatang magtanong, wala tayong karapatang sabihin na pangunahan siya. Kasi siya nakakalam ng lahat eh. Kaya nga parang, I surrender everything to you, Lord. Sabi ko, gawin mo kung ano gusto mong gawin, Panginoon, because ikaw nakakalam ng lahat. Ang alam ko lang, I need to trust you. Kahit natatakot ako. Tapos, merong sinuggest yung doctor na mag-CT scan ako. 3 klase ng CT scan. Talagang yun lang ang hiningi ko sa Panginoon na sabi ko, Lord, pwede po, huwag ako ma-CT scan, ayoko nun. Kasi alam niyo naman yung radiation nito, mga possibilities, tapos nagkakaproblema pa po ako sa ugat ko. Dami ko po yun. Talagang grabe, ayan, mga nangitim kong mga tusok. Siguro po ang tusok ko ng, dahil hindi nila makita yung ugat ko.
Siguro po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tusok po. Aside pa doon sa laboratory, kaya parang na-trauma na ako. Sabi ko, Lord, ayoko na talaga. Please, sabi ko, Lord, tulungan mo kong gumaling na hindi ako kailangan dumaan diyan. And naawa din naman yung doktor sa akin. Hindi na po ako pina-CT scan. And I thank God, nakauwi din po kami. Dumating kami ng 7:30 ng gabi ng Monday. 5 a.m. ng Tuesday. Nakauwi na po kami. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pinauwi na kami ng doktor. At sa labas ko na lang daw pagawa yung CT scan kung gusto ko pa. At pwede naman bumalik doon. September 2 nila ako na-schedule. But I trust God na may plano siyang mas maganda para dito. So, sabi ko, Lord, thank you. Napakabuti mo, Panginoon. Ang kailangan lang talaga natin ay magtiwala. Hindi ko po kinukwento to sa inyo kasi nagtiwala ako kaya ako hindi. It's by the grace of God. Napakabuti ng Diyos. Hindi talaga po, kahit naman magtiwala ka kung hindi buo ang iyong pagkakilala sa Diyos. Hindi po, lagi ko pinangawakan yung Proverbs 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Sabi ko, Lord, ituro mo pa yung mga dapat kong gawin para sa paggaling ko ng tuluyan. Ayoko ng ma-hospital. I trust you, Lord, with all my heart. Tulungan mo po ako na matapos ang lahat ng ito. And, pa-check pa din po yung ating yung fecalysis natin upang magtuloy-tuloy na talaga. Ano po yun? Sabi ko, Lord, dapat talaga sa bawat ginagawa natin sa buhay natin, pagkatiwala natin ang lahat. Kahit anong mangyari, kahit masakit, mahirap, mabigat, pagkatiwala natin. So, sabi dito, God is always good. Do you believe that? That God is always good. Napakabuti ng Diyos. Kaya ba natin sabihin, mabuti ang Diyos kahit may problema tayo? Kahit may sakit tayo? God is good. And sabi dito, in the midst of every circumstance, we can trust that God will never change, but will always desire what is good for us. Minsan, di ba, parang naging good yung ganung pangyayari sa buhay? Parang naging good yung may sakit ka na naman? Parang naging good yung daming ganung bagay, no? Pero, dahil nga sa wala tayong kapangyarihang alamin at wala tayong kapangyarihan para arukin kung anong plano ng Diyos. Ang kailangan lang natin is to trust Him alone. Walang ibang gagawin kundi sumunod ka lang, manahimik, huwag nang magsalita ng mga bagay na hindi makabubuti. Pagkus magtiwala tayo ng buong buo. Continue to praise God. Continue to honor Him, to worship Him, to glorify Him. Kahit na nasa sitwasyon ka napakahirap, sige lang, tuloy mo lang ang laban. Dahil hindi mo laban yan. Laban ni Lord yan para sa'yo. Thank you, Lord, talaga. Yun ang desire. Always desire ng Diyos ay yung ang makabubuti para sa atin. Hindi man natin alam ang dahilan ngayon. But in His time, you will know, kaya pala nangyari lahat. It's because God loves me so much. And now continues to remind us that God is a refuge in the midst of difficult times. Siya talaga ang ating refuge, ang ating muog, kanlungan. Diba? Hindi tayo kayang tulungan ng kahit na sinong tao sa paligid natin. Makakatulong sila pero limitado ang kanilang kakayahan. Pero only God can really help us in difficult times because God is all-powerful. He can protect you from the dangers of this world. But even when you face hard things, He will be there to help you and get through them. Diba? Talagang Diyos ang makakatulong para makatawid ka dun. Walang iba. Gagamitin niya ang mga tao
sa paligid mo, doktor, gamot, lahat. Pero ang ibig sabihin ay isa lang ang talagang tunay na tumulong at tutulong sa'yo sa kahit na anong sitwasyon meron ka. So, yun po yung dapat nating laging tatandaan. Iba-iba tayo ng mga pinagdaanan o pinagdaraanan sa buhay. Ang lagi lang pinapaalala sa atin ng Diyos that God is good. Napakabuti ng ating Diyos. Hindi siya nagbabago. Diba kaya nga po yung lagi kong kantay, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko, tapat. Thank you, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo. Lastly, Nahum tells us that God cares for those who trust in Him. Tandaan po natin yan, God cares for those who trust in Him. Yung pagtitiwalang as in all out, wala ka nang itatanong, wala ka nang gagawin, umupo ka na lang. Huwag ka na rin mag-isip. Kasi may limitasyon to eh. Wala po tayong magagawa, hanggang doon lang yan. Pero ang Diyos natin, may magagawa. Kaya ipagkatiwala natin ang buong-buo ng ating buhay, plano, desires, ambitions. Lahat yan ipagkatiwala natin sa Diyos. Kasi may plano siya. Kasi minsan, ito yung gusto natin, ipipilit natin yung gusto natin. Kaya pag hindi nangyari, nagagalit tayo sa Diyos. Diba? Nagtatampo tayo. Ba't gano'n, Lord? Diba gusto mo akong ganito? Gusto mo akong ganito? Bakit hindi mo naman pinahintulot na ganito? Diba? If we really trust the Lord, buong-buo yan. Ibibigay natin ang buong tiwala natin sa Kanya. Sapagkat gano'n ang ating Diyos na buhay. Hindi tayo kailangan magdalawang isip sa pagtitiwala sa Kanya. At pag nagtiwala na tayo, wala ka nang gagawin. Diba? Just wait. Kaya nga, taste and see. Para maranasan natin ang Kanyang kabutihan. Kasi minsan hindi natin makita ang galing ng Diyos. Kasi pinangungunahan natin siya. Ginagawa muna natin ang lahat-lahat. Hindi natin siya binibigyan ng pagkakataon. Ipakita niya ang galing niya sa'yo. Ipakita niya ang kabutihan niya sa'yo. Ipakita niya ang kanyang kakayahan, ang kadakilaan niya para maipagsigaw mo sa mundo. Totoong buhay ang Diyos natin. Hindi nagpapabaya. Hindi lang iiwan. Lagi natin kasama. Kaya talaga po sabi ko nga nun, yung 24 hours kong yun doon sa hospital, sa Tondo, layo pa na narating ko, no? Sabi ko, Lord, parang isang linggo yun. Pero isang 24 hours lang yun. Actually, wala pa nga 24 hours. Kasi gabi ako wala pa nga pala. Diba? Almost 12 hours pa lang kami nandun. Pero para na akong nandoon na isang linggo. Ang daming pinarealize ng Lord habang nandun kami naghihintay. Ay, talagang thank you, Lord. Salamat, salamat, salamat. So, while it can be difficult to trust in God in uncertain times, Scripture tells us that it is the only way to true security. Totoo po talaga. Hindi po madaling maghintay, magtiwala sa ating Diyos sa mga uncertain times ng buhay natin. Pero sinasabi sa atin ng salita niya that it is the only way to true security. Kasi kapag nagtiwala tayo ng buong buo sa Diyos, nawawala yung takot, nawawala na yung pag-aalala, nawawala yung mga stress. Kasi once na matakot ka, dyan lalabas lalo yung mas matitinding sakit. Bigla kami mararamdaman ganito. So, totoo lang po, inaamin ko, I'm also weak. Dahil tao po ako eh. Talaga nung nangyari yung mga pangyayari sa buhay ko yun. Bago ako pumunta sa doktor, may takot na nag-umpisa sa puso ko kaya nataranta. Pero sa totoo lang,
Pag talagang binigay mo sa Diyos ang lahat-lahat, mawawala yung takot, hindi na madadagdagan yung problema, magiging magaan, ang magiging flow, matatapos siya na parang wala lang. Grabe si Lord. Yeah, thank you, Lord. Hindi pa madali. I-practice to. Parte to ng ating pag-grow as a Christian. Hindi madali pero kakayanin natin. Just continue to trust the Lord. And sabi po dito, take some time today to consider your own life and the circumstances you're in. Whether your situation is a good one or a bad one, remember these three things, these three truths. That God is good, God is your refuge, God cares for you when you trust in Him. Ulitin natin, God is good, God is your refuge, God cares for you when you trust in Him. So, napakalaga po nung pagtitiwala. Kasi pag hindi tayo nagtiwala, magpapatuloy ka sa takot, magpapatuloy ka sa pag-aalala, ibig sabihin, hindi ka pa nagtitiwala ng lubusan. So, yun po kailangan natin gawin sa kahit anong circumstances, maliit, malaki, maganda, pangit na pangyayari sa buhay. Just keep on trusting the Lord. He is alone, is the highest, the greatest, the all-powerful God, the holy of all holies, God of all gods, and King of all kings, Lord of all. Alam mo talagang, sabi ko, thank you Lord. Sa mga ganitong pagkakataon sa buhay ko, mas lalo tuloy akong nagtitiwala, kumakapit. Daming learnings, no? Yan niyo po. Sa mga susunod pang ating pag-aaral ay pag-aaralan natin yan. And I hope na may discuss ko yung bukas. Makapag-share ako bukas sa ating Thursday group sa fellowship natin online. At gusto ko lang pong papurihan, pasalamatan ng ating Diyos sa buhay. Sabi nga po, sabi po sa Psalm 40 verse 4, Blessed is the man who makes the Lord his trust, who does not turn to the proud, those who go astray after a lie. At totoo pa rin po ang sinabi niya sa Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, and to give you a future and a hope. Kaya huwag po tayong bibitaw sa ating pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Tunay pong totoong Diyos natin. Hindi po siya nagpapabaya. Matuto lang tayo maghintay sa sagot niya. Di ba po? Marami tayong tanong minsan, Lord, ba't di ka sumasagot? Sa totoo, sumasagot siya. Paano kung no ang sagot? Di ba? Ayaw mo lang tanggapin na no ang sagot. Pero sumasagot siya. It's a yes, it's a no, or it's a wait. Diba? Maghintay lang tayo. At sasagot ang ating Panginoon. Sapagkat tapat siya sa kanyang mga pangako. Napakabuti ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na naglikha ng langit at lupa, maraming salamat, Panginoon. Napakabuti mo. Salamat sa kagalingan, Panginoon. Na patuloy mo pinagkakaloob sa akin. At sa lahat ng mga taong nanonood ngayon, Panginoon, na may mga uncertainties in life, Lord. Hindi madali, Panginoon, ang dumaan sa mga ganitong pagsubok. Iba-iba man, Panginoon, ang aming mga pinagdaraanan. Pero isa lang ang sigurado kami. Buhay ang aming Diyos. Tapat. Dakila. Maraming salamat. Pagamat hindi kami tapat. Pagamat matutigas ang mga ulo namin. Pero you keep on loving us. You keep on helping us. Thank you for everything, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Thank you, Lord, sa napakagandang mensahe mo ngayong umagang ito, Panginoon. Continue to talk to us, Lord. Lagi lang kami, Panginoon, na matutong magmahal, magpatawad, at magtiwala ng lubusan sa iyo, Lord, ng buong buo.
ng walang pagdadalawang isip. Maraming salamat sapagkat pinapakita mo na ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpasawalang hanggan. Na ikaw ang Diyos ng Israel, ikaw ang Diyos ng mundo, ikaw ang Diyos noon, Lord. Hanggang ngayon, hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Pakaingatan mo, O Diyos, sa lahat ng mga taong nanonood ngayon, sampu ng kanilang pamilya. Hindi ko alam, Lord, kung anong kanilang pinagdaraanan. Samahan mo po sila. Tulungan mo po sila. Bigyan mo sila, Panginoon, ng pagkakataong makilala ka pa ng lubusan. At makita nila at maramdaman na totoo, buhay ka, Panginoon. At hindi mo kami iiwan at pababayaan kailanman. Sa mga taong di pa nakakilala sa iyo, Panginoon, usapin mo po sila at magkaroon sila ng pagkakataong makilala ka. Tanggapin ka bilang Diyos at tunay nilang tagapagligtas. Magsisi sa kanilang mga kasalanan. Talikuran ito at huwag nang balikan ang kanilang mga kasalanan ito, Panginoon. Mag-repent, Lord. Because malapit ka nang dumating, Lord. Salamat sapagkat inihahanda mo kaming lahat, Panginoon, sa iyong pagbabalik. Thank you for everything, Lord. Maghari ka at magpatuloy na tulungan kami sa aming buhay na ito sapagkat ikaw ang Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Wala kaming ibang dapat pagkatiwalaan, Lord, kundi ikaw lang. Sapagkat ikaw ang naglikha ng langit at lupa. Ikaw ang naglikha sa aming lahat. Ikaw lang ang may kapangyarihan, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, na walang hihigit sa iyong kapangyarihan. Ikaw lang, O Diyos, ang dapat sambahin, dakilain, pagkatiwalaan, mahalin at panampalatayanin. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. In Jesus' name, I rebuke whatever gawa ng kaaway, Panginoon, na maaaring magpagulo ng isip ng bawat isa, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon. Ikaw ang makapangyarihan, Diyos. Thank you, Lord Jesus. Thank you, oh Lord, for the healing sa mga taong may karamdaman, sa mga taong nasa ospital, sa mga taong patuloy na nakikipaglaban sa buhay, mga taong natatakot, Panginoon. Bigyan mo po sila, Lord, ng puso na punong-puno ng pagtitiwala sa iyo. Nawa makita nila, Panginoon, na ikaw lang talaga at wala nang iba ang tunay na makakatulong sa kahit na anong aspeto ng buhay, Lord. Salamat po sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa aming devotion na ito na hinihiling namin, Lord, araw-araw. Samahan niyo po kami. Puspusin mo kami ng iyong banal na spirito, Panginoon. Puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong kalakasan. Salamat, Lord, sa kapangyarihan mo. We love you, Jesus. We praise you, Lord. We honor you and we glorify you, Lord. We bless mo, Panginoon, ang ating mga TV family, ang God Loves You Movement Ministry, ang ating mga fellowship namin, Lord, every Thursdays, Lord, ang God First Christian Ministry, Lord, ganun din ang GLU, lahat kami, Panginoon, ay sinusuko namin sa iyo, lahat, lahat ng galit, sama ng loob, hinanakit, takot, pangamba, stress, depressions, anxieties, whatever, Lord, negative thoughts, whatever negative things na nangyayari sa buhay namin, we surrender everything to you, Father. We love you, Lord God. We praise you and we honor you. And we bring back all the glory and praises in Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay o Diyos na ikaw ay buhay. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magkita-kita po tayong muli bukas para po sa isa na namang live daily devotion natin dito sa ating Loves TV. Ayan. So, check ko lang po ang inyong ayan. Hindi ko makita yung iba. Maraming salamat po sa inyo lahat, pati po sa mga nanood sa God Loves You Movement Facebook page. Good morning and thank you for watching. Thank you, Sir Jonathan Santa Maria de Leon. Ate Jenny, thank you for watching. Ate Ella, Ate Bella Baharo. Ayan. Ayaw po lumabas dito sa aking laptop yung mga pangalan nyo.
I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi ako nakita yung t-shirt ko. Napakali. Yan. So, thank you po again kay Ate Bella Baharo, Ate Hilda Prieto, hello po, pati po kay Sir Vicente. Ate Ella, I'm okay na. And Ate Linda, ayan ako, Ate Linda ko pinakamamahal. Thank you Ate Linda for watching. Okay naman po ako. Ayun, page 926 po. Old Testament. Lumang Tipan, Ate Ella. Nahum 1 verse 7. Hindi ko nakita to kanina. Pero nabanggit ko na po yung page kanina. Praise God. Good morning, Ate Mal. Sabi ni Ate Jenny. Salamat sa Lord. Ayos si Ate. Ayos si Lord. Your name, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ate Yesha. Alam ko nagkasakit ka rin, Ate Yesha. Kumusta ka na po? Naniniwala ko na mga anak ng Diyos ay hindi pinababayaan ng Diyos. At ang kagalingan ay lagi nandyan. Thank you, Jesus. Thank you for sharing. Thank you, Ate Rosa. Thank you. God is good all the time. Buhay natin just surrender everything. Just ask forgiveness. Salamat sa Diyos, our Jehovah Rapha, para sa iyong agarang pagaling. Amen. Salamat sa Panginoon Christ. Okay naman po, nakakapag-church na siya. Amen. Praise God. Thank you for the healing, Lord. So, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Kita-kits po tayo bukas. Same time, medyo late lang kanina talaga. Dahil nanibago ang inyong Ate Mabs. So, bukas po, bahala si Lord bukas. Your will be done, Lord. Anong oras mo kami gustong mag-devotion? Ikaw masusunod. See you all tomorrow. See you po. Ang time natin, 6:30. So, kung anong oras gusto ni Lord, dun tayo. Thank you. God bless po sa inyong lahat. And don't forget po, no, na laging mag-pray, magtiwala sa ating Diyos na buhay. Maraming salamat. God bless everyone. Kita-kits bukas. God bless. Always remember, God loves you. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. Proverbs 3 verse 5 to 6. God bless everyone.